Ang pinakamagagandang mais na aking nakita ay yung mais na tinanim ng November. Yung hindi naulanan at patubig lang yung mga nailalagay na pandilig. Ito po yung mais natin na 32 days na ating isprehan ng Power Grower Combo mamayang gabi. Ito yung talagang napakaganda sa mga 5 taon na pagtatanim ko ng mais. Ang nakita ko basta tinanim ng November, talagang napakagaganda. Ang taas po nito ay halos hanggang baywang na at 32 days lang po ito. Ito halos nagsalubong na yung kanyang mga dahon at talagang iba yung tikas at tingkad ng mais kapag naitanim siya ng November, yung hindi siya nauulanan. Pantay-pantay at napakaberde dahil nailagay na natin yung kanyang mga tamang kakainin na fertilizer. So may mga natira pa ding mga damo pero mamamatay na po yan kapag wala na silang makitang araw dahil yan ay makukubaran kapag talagang kumapal na yung mga dahon nitong ating mais. Lumalabas na po yung lumabas na po yung 1 metrong dahon ng ating mais. Ito na po yung mga kanya. At siguro 2 linggo pa medyo na rin ito. Lalabas na yung kanyang yung kanyang bulaklak. 32 days, 30 days, sa 40 days ito hanggang dibdib na mahigit itong height nito. So napakabilis ng paglaki ng ating mais po ngayon. Sa dulo ng ating pinagtamnan ng mais, ito po yung kanilang tanim. Ang alam ko siguro mag 2 weeks na rin ito. Hindi pa ito inabonohan, hindi pa rin pinatubigan. Marami nang nalalantay dito kapag tanghaling tapat. Ito po ang mangyayari kapag sa inyong lugar nagtanim kayo ng mais, walang ulan, tapos hindi kayo kagad nag-abono at patubig. Ito po yung magiging sitwasyon ng inyong mais. Maaantala po ang kanyang paglaki. Ito po yung ating mais, halos nauna lang siguro tayo ng hindi ko alam kung 4 o 5 araw. Magto 2 weeks na rin yata ito pero itong sa atin 18 days na to, 18 to 19 days na to. So pero makikita nyo yung bulas at kanyang arangkada dahil naibigay yung kanyang pangangailangan sa maagang panahon. So makikita nyo kung titignan nyo yung ating mais, meron na po siyang 6 to 7 leaves na lumabas at palabas na yung mga malalaking dahon niyan. Ito, kung binibilang ko, meron siyang mga 5 hanggang 6 na dahon na rin, pero maliliit yung kanyang dahon dahil wala siyang kinakain na nutrients at saka wala ding moisture. So andyan yung kanyang mga dito sa banda rito talagang maliliit yung kanyang mga mais dahil sabi ko hindi pa napatubigan at wala pang abono. So ito, nagbibigay lang po tayo ng parang recommendation sa may-ari, pero wala din yung may-ari, at sa mga nanonood na kung ganito ang inyong mais, huwag niyo pong pabayaan kasi sayang yung inputs, sayang yung ating gagastusin. Ang ganda pa naman ng tubo, napakakapal, kaya dapat mapatubigan na to at maabonohan para magiging kagaya siya ng atin, ang kapal at ang lalaki na, dahil timing po yung paglalagay natin ng abono at patubig. So kung kayo nanonood sa ating video, isang aral po na dapat nyong malaman kung kayo nagtatanim, alagaan po natin ang ating mais, ibigay po natin ang tamang sustansya at nutrients na kailangan po nito. Ito yung ating mais na itinanim noong December 4. Halos 18 days na po ito mula nung ating itinanim. So ito yung
hindi pa tumutubo, nilagyan na natin ng abono. Tapos tumutubo pa lang, pinatubigan na natin kaagad. Kaya pantay-pantay po siya. Maganda po ang kanyang bulas ngayon, talagang umaarangkada na rin. So siguro 4 days pa, mag-aabono na po tayo dito. 20 days or 20 to 22 days mag-aabono na po tayo para mabilis siyang lalaki. Itong ating katabi, nauna siya siguro ng 3 days pero hindi pantay-pantay yung laki ng kanilang mais. Itong ating mais, dahil wala pang tubo, nag-abono na tayo at katutubo pa lang, nagpatubig na tayo, kaya makita niyo po pantay-pantay yung kanyang laki at konti lang po yung hindi tumubo. So more or less pag ganito ang inyong mais, sure po na makukuha nyo yung ani na 10 tons per hectare. Mahirap patayin tong damong ito sa maisan. Ito ay umaakit sa maisan pag lumaki. Pero kahit ganon, na sinaktan siya ng pinaghalong glyphosate, sulfate at silhouette. Ito, medyo late tayo naglagay ng or nag-spray ng pamatay damo, kaya ito, pero nag-yellow na po siya. Ito, nasaktan po siya. So sa ganyan na na klase, hindi siya makakaarangkada kagad, hindi man siya mamamatay. Kasi mamayari dito, ito, magsasanga siya dito pero late na siya, malalaki na yung mais bago siya makakaporma ulit. Importante, hindi man natin siya napatay pero nasaktan po sila dito sa parating ito. Ang dami pero nasaktan po sila, hindi sila basta-basta makakahabol sa mais. Ito, mahaba na yung mahaba na yung baging pero nasaktan po siya. Ayan, so yan pong kagandahan ng mga solution na ginagamit natin, ay tinuturo po natin dito, at pwede nyong gayahin kung gusto nyo pong maging epektibo yung inyong mga pamatay damo.